Sa loob ng marangyang opisina ng The Very Enterprises, abala si Nate sa pagbubukas ng sunod-sunod na email habang may kausap sa telepono. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang bawat kilos niya ay nagpapakita ng pagiging isang bihasang negosyante. Hindi pa man natatapos ang isang tawag, tumunog na agad ang kanyang cellphone, isang malinaw na senyales ng kanyang walang tigil na trabaho. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Kung hindi nila kayang ibigay ang hinihingi natin sa tamang oras, maghanap tayo ng ibang supplier, malamig niyang sabi bago ibinaba ang tawag, ang boses niya ay puno ng awtoridad. Sir, narito na po ang report tungkol sa expansion project sa Singapore, anunsyo ng kanyang assistant na si Greg habang maingat na inilapag ang isang folder sa mesa. Kinuha ito ni Nate at mabilis na binuksan, ang kanyang mga matay mabilis na nagbabasa ng bawat detalye. Para sa kanya, ang bawat segundo ay mahalaga, ang bawat minuto ay may katumbas na milyon. May naayos na ba tungkol sa investors meeting sa Hong Kong? Tanong niya nang hindi inaalis ang tingin sa dokumento. Opo, sir. Nakapag-schedule na po ito para sa susunod na linggo, sagot ni Greg nang may respeto. Tumango si Nate, hindi na nag-aksaya ng oras sa anumang dagdag na usapan. Para sa kanya, negosyo ang una, pangalawa, at pangatlong prioridad sa buhay. Wala siyang interes sa labas ng kanyang trabaho. Sa katunayan, halos hindi na niya matandaan kung kailan siya huling umuwi nang hindi bitbit ang laptop o nagbukas ng email bago matulog. Madilim na ang paligid nang dumating si Nate sa tapat ng kanyang mansyon matapos ang isang mahabang araw sa opisina. Tahimik ang kabahayan, tanging ang tunog ng makina ng kanyang mamahaling sasakyan ang maririnig habang pumapasok siya sa malawak na driveway. Ngunit bago pa niya may parada ng maayos ang kotse, isang maliit na figure ang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Muntik na niyang mabundol ito. Napamura siya, agad inapakan ng preno. Huminto ang sasakyan sa huling segundo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Agad siyang bumaba, at sa lakas ng kanyang paglabas, bumagsak pa ang pinto ng kotse. Ano yan? Saan galing yan? Napalakas ang kanyang boses habang nakatingin sa batang nakatayo sa harapan ng kanyang sasakyan. Isang maliit na batang lalaki ang naroon, may magulong buhok, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at shorts. Nakatitig ito sa kanya na parang takot at naguguluhan, hawak ng mahigpit ang isang lumang teddy bear. Hello po, mahina nitong sabi, halos pabulong. Bago pa man makasagot si Nate, lumabas mula sa bahay ang kanyang kasambahay na si Manang Clara, halatang balisa. Ay, naku po, pasensya na, Sir Nate. Nag-iingat lang ako, hindi ko na malayang lumabas si Ethan, mabilis na paliwanag ni Clara habang hinahabol ang hininga. Napakunot ang noo ni Nate. Ethan, sino ang batang yan? Tanong niya, bakas sa kanyang boses ang pagtataka. Lumapit si Clara at maingat na hinawakan ang balikat ng bata. Sir, siya po ang anak ni Ma'am Sofia. Iniwan niya po sa inyo. Dumating po sila kanina dala ang mga gamit niya, paliwanag nito sa mahinahon ngunit alalang tinig. Saglit na natigilan si Nate. Ang kanyang tingin ay bumaling sa maliit na batang nakatitig sa kanya, halatang kinakabahan. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman, galit ba o labis na pagkalito. Ang kanyang boses ay biglang tumingkad. Mariing pinisil ni Nate ang kanyang sentido, pilit na iniintindi ang sitwasyon. Hindi ito pwede. Wala akong kaalam-alam sa pagpapalaki ng bata. Hindi ko ito kayang gawin. Tawagan mo ang driver. Ihanda ang bata. Ipapasundo ko siya sa tiyahin ko. Madiin niyang utos. Ang boses niya ay puno ng awtoridad. Napayuko si Clara habang mas mahigpit na hinawakan ang balikat ni Ethan. Ang bata naman ay yumuko rin, mahigpit na yakap ang kanyang lumang teddy bear, tila nagtatago mula sa mabigat na presensya ni Nate. Agad na kinuha ni Nate ang kanyang cellphone mula sa bulsa at mabilis na tinawagan ang numero ng kanyang kapatid na si Sofia. Sa dami ng tao na nagtatrabaho para sa kanya, sanay na siya sa multitasking. Pagkasagot sa kabilang linya, hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Sofia, ano bang iniisip mo? Iniwan mo sa akin ang anak mo. Are you out of your mind? Galit niyang tanong, ang boses niya ay puno ng tensyon. Sa kabilang linya, narinig niya ang mahinang buntong hininga ni Sofia bago ito sumagot. Alam kong nagagalit ka, Nate, pero wala na akong ibang pagpipilian, mahinang sagot nito. Choice, akala mo ba pwede mo na lang basta iwan ang anak mo sa akin? Hindi ako babysitter, Sofia.
May kumpanya akong pinapatakbo. Hindi ko kayang akuin ang responsibilidad na iniwan mo, mariing sagot ni Nate. Ang galit sa kanyang tinig ay hindi maitago. May ilang segundong katahimikan bago muling nagsalita si Sofia, sa mas mahinang boses na tila puno ng lungkot. Nate, I'm dying. Napatigil si Nate, para bang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang katawan. What? Bulong niya, hindi makapaniwala sa narinig. I'm sick, may taning na ang buhay ko. At kahit ano pang sabihin mo, Ethan is your family. Wala na siyang ibang mapupuntahan, Nate. Ikaw na lang ang meron siya. Napakuyom ang kamao ni Nate, ngunit sa halip na magalit, isang matinding kirot ang naramdaman niya sa kanyang puso. Hindi niya akalaing maririnig niya ang ganitong balita mula sa kanyang kapatid, ang kapatid na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ngayon, tila bumalik lahat ng mga alaala at sakit ng nakaraan. Sofia, mahina niyang sambit, hindi alam kung ano ang sasabihin. Alam kong galit ka pa rin sa akin, Nate. At alam kong hindi ko mababago iyon. Pero hindi na mahalaga kung mapapatawad mo ako o hindi, sagot ni Sofia. Ang boses nito'y puno ng pagsuko. Napatingin si Nate sa kawalan, ang kanyang kamaoy nakuyam ng mahigpit. Hindi niya gusto ang direksyon ng usapan nilang iyon, ngunit hindi rin niya kayang balewalain ang bigat ng sinabi ng kanyang kapatid. Huminto ka na sa pagsasalita ng ganyan, madiing sabi ni Jason. Hindi pa huli ang lahat. Magpapatingin ka sa pinakamahuhusay na doktor na kilala ko. Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin. Sabihin mo lang sa akin kung nasaan ka. Narinig niya ang mahina ngunit mapait na pagtawa ng kanyang kapatid, puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Huli na ang lahat, Jason. Stage 4 na ito. Kahit ang pinakamagaling na doktor, wala nang magagawa. Napalunok si Jason. Sanay siyang humarap sa pinakamabibigat na problema sa negosyo. Ngunit ngayon, para bang may bamara sa kanyang lalamunan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang ganitong klaseng sitwasyon. I'm sorry, mahina at halos pabulong na sabi ni Sofia. Patawad sa lahat ng nagawa ko noon, kung paano kita trinato, kung paano kita tinuring na parang wala lang. Lahat ng iyon, pinagsisisihan ko na. Muling napalunok si Jason. Ang bigat ng mga salitang iyon ay tila bumagsak sa kanyang dibdib. Hindi niya inakala na maririnig niya ang salitang, patawad, mula sa kanyang ate. Pero, Jason, patuloy ni Sofia, kung may kasalanan man ako sa'yo, kung may galit ka pa rin sa akin, sana huwag mong idamay si Ethane. Napapikit si Jason, pilit nilalabanan ang emosyon na bumabalot sa kanya. Pakiramdam niya ay may mabigat na batong nakadagan sa kanyang puso. Alam na niya ang totoo, alam niyang malubha ang sakit ng kanyang kapatid, at alam niyang wala na itong pag-asa. I tried to be strong for him, but he is a smart kid, Jason. He knows what's happening. Alam niya na iiwan ko na siya. Lalong bumigat ang kanyang paghinga. Sa kabila ng galit niya kay Sofia, hindi niya maitanggi ang kirot na nararamdaman niya para kay Ethane, isang batang 5 taong gulang pa lang, ngunit kailangang harapin ang realidad ng pagkawala ng ina. Please, Jason, halos pabulong na pakiusap ni Sofia. Kung wala man akong ibang nagawang tama sa buhay ko, sana hayaan mo na gawin ito para sa anak ko. Kahit hindi mo na ako mapatawad, kahit hindi mo ako mahalin bilang kapatid, pero sana matutunan mong mahalin si Ethane. Napahawak si Jason sa kanyang mukha, pilit nilalabanan ang luha na gustong kumawala. Hindi siya sigurado kung kaya niyang ibigay ang hinihingi ng kanyang kapatid. Hindi niya alam kung paano maging isang guardian, isang pamilya. Ngunit alam din niya na wala nang ibang mapupuntahan ang bata. At kahit hindi niya pa masabi, may bahagi ng puso niya na nagsasabing hindi niya kayang talikuran si Ethane. Nang matapos ang tawag, nanatili siyang nakaupo, hindi makagalaw. Pakiramdam niya ay naubusan siya ng hangin. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng sitwasyon, sa bigat ng emosyon at responsibilidad na biglang bumagsak sa kanya. Sir, maingat na tanong ni Manang Clara, na nakatayo sa tabi niya, halatang nag-aalangan. Ihahanda ko na po ba ang mga gamit ni Ethan? Saglit siyang nanatili sa katahimikan. Pinagmasdan niya ang batang lalaki na tahimik na nakaupo sa gilid, mahigpit na yakap ang kanyang lumang teddy bear. May lungkot sa mga mata nito, isang kalungkutan na hindi nararapat maranasan ng sinumang bata. Napabuntong hininga si Nathaniel bago tumingin kay Clara. Huwag na. Maghanda ka na lang ng hapunan, Manang Clara. Ethan will stay.
Nanlaki ang mga mata ni Ethan nang marinig ang sinabi ng kanyang tiyuhin, para bang hindi makapaniwala. Ang liwanag ng pag-asa ay biglang sumilay sa kanyang mukha. Talaga po, tanong ng bata, puno ng pananabik ang boses. Bago pa man makasagot si Nathaniel, biglang tumakbo si Ethan papunta sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Natigilan si Nathaniel, halatang hindi sanay sa ganitong pisikal na pagpapakita ng damdamin. Ramdam niya ang liit ng katawan ng bata at ang higpit ng yakap nito, na para bang natatakot itong mawala siya anumang sandali. At sa unang pagkakataon, may kung anong pumukaw sa puso ni Nathaniel, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Hindi pa niya alam kung paano, pero sa gabing iyon, alam niyang hindi na niya kayang talikuran ang responsibilidad na iniwan sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, nagkulong si Nathaniel sa kanyang opisina, pilit binabalik ang atensyon sa trabaho. Ngunit kahit anong pilit niyang magbasa ng reports at mag-check ng emails, hindi niya maialis sa isipan ang munting bata na ngayon ay nasa loob na ng kanyang tahanan. Maya-maya, narinig niyang bumukas ang pinto at sumilip si Manang Clara. "Sir, pinapatulog ko na po si Ethan, pero..." Tumigil ito sandali, halatang nag-aalangan. "Tuwing lalabas po ako ng kwarto, umiiyak siya." "Takot na takot, sir." Napasinghap si Nathaniel. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng sitwasyon. Kung ito ay isang negosasyon sa boardroom o isang multi-billion deal, alam niya kung paano aayusin. Pero ito, wala siyang sagot. Baka po gusto niyang kayo na ang kumausap sa kanya. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang sabihing hindi niya responsibilidad ang bata. Pero sa huli, napabuntong hininga siya at tumayo. Habang naglalakad papunta sa kwarto ni Ethan, pilit niyang pinapaalala sa sarili na hindi siya dapat ma-attach sa bata. Pagdating niya sa kwarto, naabutan niyang nakaupo si Ethan sa kama, mahigpit na yakap ang kanyang teddy bear. Puno ng takot ang mga mata nito, at halatang kanina pa umiiyak. "Tama na yan. Anong problema mo?" tanong ni Nathaniel, pilit pinapanatili ang malamig na tono. Tumingala si Ethan sa kanya, bakas ang pag-aalangan sa mukha nito. "Natatakot po ako, Tito Nathaniel." Napahinga ng malalim si Nathaniel, pilit pinipigilan ang pag-iling. "Bakit ka natatakot? May multo ba rito?" Sarkastikong tanong niya. "Wala po, pero dati po kasi, paggabi, lagi akong katabi ni Mommy. Di ako sanay matulog mag-isa. Alam ko naman pong kailangan ko ng masanay. Pero, pwede po bang dahan-dahan, Tito Nathaniel?" Natigilan si Nathaniel. Sa simpleng pakiusap ng bata, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na ngayon ay nasa kanyang mga balikat. Sa gabing iyon, alam niyang hindi lang siya basta isang tagapag-alaga, isa na siyang pamilya para kay Ethan. Napabuntong hininga si Nathaniel bago nagsalita. "Ano bang ginagawa niyo dati bago matulog?" "Nagkukwento po si Mommy sa akin. Minsan naman, pinag-uusapan namin ang tungkol sa school," sagot ni Ethan, may bahagyang lungkot sa tinig. "So, nag-aaral ka na?" tanong ni Nathaniel, pilit na pinapaluwag ang usapan. "Opo, preparatory po ako. Sabi po ni Mommy, next year, grade 1 na ako," sagot ng bata, may bahid ng pagmamataas sa boses. "Anong paborito mong subject?" tanong muli ni Nathaniel, habang tinitingnan ang inosenteng mukha ng bata. "Math po, gusto ko pong magbilang at mag-solve ng numbers." Sabi po ni Mommy, magaling daw po kayo sa math, Tito Nathaniel. Sabi niya po, genius daw kayo sa business, sagot ni Ethan, puno ng paghanga. Napataas ang kilay ni Nathaniel. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng lahat, pinuri pa rin siya ni Sofia sa harap ng anak nito. Genius, ha? Napakamot siya sa sentido, bahagyang naguguluhan sa nararamdaman. "At anong gusto mong maging paglaki mo?" tanong niya, pilit na itinatago ang emosyon. "Businessman po, katulad niyo, Tito," sagot ni Ethan, puno ng kasiguraduhan. Natigilan si Nathaniel. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero may kung anong tumama sa puso niya nang marinig iyon. Matagal na siyang iniidolo ng maraming tao sa mundo ng negosyo, mga investors, empleyado, at kapwa negosyante. Pero sa unang pagkakataon, isang bata ang nagsabi sa kanya na gusto nitong maging katulad niya. Kahit na sinubukan niyang pigilan ang anumang emosyon, may kung anong kirot sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. Nang matapos ang pag-uusap, nanatili siyang nakaupo, tila nawalan ng lakas. Ang bigat ng responsibilidad na biglang bumagsak sa kanya ay hindi niya may kakaila.
Matapos ang hapunan, nagkulong si Nathaniel sa kanyang opisina. Pilit niyang ibinaling ang atensyon sa trabaho, binabasa ang mga reports at sinusuri ang mga emails. Ngunit kahit anong pilit, hindi niya maialis sa isipan ang munting bata na ngayon ay nasa loob ng kanyang bahay. Ilang sandali pa, narinig niyang bumukas ang pinto at sumilip si Manang Clara. Sir, maingat nitong simula, pinapatulog ko na po si Ethan, pero, huminto ito, halatang nag-aalangan sa susunod na sasabihin. Tuwing lalabas po ako ng kwarto, umiiyak siya. Para pong takot na takot, sir. Napasinghap si Nathaniel. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng sitwasyon. Kung negosasyon sa boardroom o multi-billion deal ang pag-uusapan, alam niya kung paano ito aayusin. Ngunit ito, isang umiiyak na bata, wala siyang ideya kung anong gagawin. Baka po gusto niyang kayo na ang kumausap sa kanya, mahinang suhestyon ni Manang Clara. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang sabihin na hindi niya responsibilidad ang bata. Ngunit sa huli, napabuntong hininga siya at tumayo. Habang naglalakad papunta sa kwarto ni Ethan, pilit niyang pinapaalala sa sarili na hindi siya dapat ma-attach sa bata. Pagkarating niya sa kwarto, naabutan niyang nakaupo sa kama si Ethan, mahigpit na yakap ang kanyang lumang teddy bear. Puno ng takot ang mga mata nito, at halatang kanina pa umiiyak. Tama na yan. Ano bang problema mo? Tanong ni Nathaniel, kunwaring malamig ang tono. Tumingala si Ethan, bakas sa mukha ang pag-aalangan. Natatakot po ako, Tito Nathaniel, sagot nito, halos pabulong. Napahinga ng malalim si Nathaniel, pilit pinipigilang mapailang. Bakit ka natatakot? May multo ba rito? Biro niya, may halong sarcasmo. Wala po, mabilis na sagot ng bata. Pero dati po kasi, tuwing gabi, lagi akong katabi ni Mommy. Hindi po ako sanay matulog ng mag-isa. Alam ko naman pong kailangan ko ng masanay, pero, pwede po bang dahan-dahan, Tito Nathaniel? Napabuntong hininga si Nathaniel. Ano bang ginagawa niyo dati bago matulog? Tanong niya, pilit binabago ang usapan. Nagkukwento po si Mommy sa akin. Minsan naman, pinag-uusapan namin ang school, sagot ni Ethan, may bahagyang lungkot sa tinig. So, nag-aaral ka na? Tanong ni Nathaniel, pilit na pinapaluwag ang usapan. Opo, preparatory po ako. Sabi po ni Mommy, next year, grade 1 na ako, sagot ng bata, may bahid ng pagmamataas sa boses. Anong paborito mong subject? Tanong muli ni Nathaniel, habang tinitingnan ng inosenteng mukha ng bata. Math po, gusto ko pong magbilang at mag-solve ng numbers. Sabi po ni Mommy, magaling daw po kayo sa math, Tito Nathaniel. Sabi niya po, genius daw kayo sa business, sagot ni Ethan, puno ng paghanga. Napataas ang kilay ni Nathaniel. Hindi niya inaasahan na kahit kailan, pinuri siya ni Sofia sa harap ng anak nito. Genius, ha? Napakamot siya sa sentido, bahagyang naguguluhan sa nararamdaman. At anong gusto mong maging paglaki mo? Tanong niya, pilit na itinatago ang emosyon. Businessman po, katulad niyo, Tito, sagot ni Ethan, puno ng kasiguraduhan. Natigilan si Nathaniel. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero may kung anong tumama sa puso niya nang marinig iyon. Matagal na siyang iniidolo ng maraming tao sa mundo ng negosyo, mga investors, empleyado, at kapwa negosyante. Pero sa unang pagkakataon, isang bata ang nagsabi sa kanya na gusto nitong maging katulad niya. Kahit na sinubukan niyang pigilan ang anumang emosyon, may kung anong kirot sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. Sa gabing iyon, alam niyang may nagbago sa kanya, at sa pananaw niya sa bata. Tinitigan ni Nathaniel si Ethan, na noon ay mahigpit na yakap ang kanyang paboritong teddy bear. Tito Nathaniel, matutulog na po ako, mahinang sabi ng bata, pero pwede po bang bukas, sabay tayong mag-breakfast? Bahagyang napangiti si Nathaniel, ngunit mabilis din itong nawala. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, hindi niya magawang tanggihan ang munting hiling ng bata. Hay, bahala na, matulog ka na, sagot niya, pilit na itinatago ang kanyang emosyon. Ngumiti si Ethan, isang ngiting puno ng kasiyahan at kasiguraduhan. Pagkatapos nito, tahimik na lumabas si Nathaniel ng silid, iniwan ang bata upang makapagpahinga. Kinaumagahan, nagising si Nathaniel ng mas maaga kaysa sa dati. Sanay na siya sa ganitong oras dahil sa kanyang abalang schedule, conference calls, board meetings, at mga business proposals.
Ngunit sa umagang ito, may kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman. Bumaba siya patungo sa dining area at nagulat nang makita ang maayos na nakahandang almusal sa mesa. Doon din niya nakita si Ethan, nakaupo sa mataas na upuan. Hindi abot ng maliit na paa ng bata ang sahig, kaya't ito'y masiglang nanginginig habang nilalaro ang kutsara at tinidor. "Good morning, Tito Nathaniel," masiglang bati ni Ethan, puno ng enerhiya. Napataas ang kilay ni Nathaniel. Hindi siya sanay sa ganoong kasiglang pagbati sa umaga. Karaniwan, ang bumabati sa kanya ay ang kanyang sekretarya sa pamamagitan ng email o tawag. Ngunit ngayon, isang 5 taong gulang ang nagbigay ng masayang pagbati na tila nagdala ng liwanag sa kanyang umaga. Morning, maikli niyang sagot habang naupo sa harap ng bata. Habang kumakain, napansin ni Nathaniel kung paanong tinutulungan ni Manang Clara si Ethan sa pagkain. Bagamat matagal nang naglilingkod si Manang Clara sa kanya, halata na ang hirap nito sa pag-aalaga sa bata. Hindi na nito kayang pagsabayin ang mga gawaing bahay at ang pag-aalaga kay Ethan. "Manang, hindi mo na kayang alagaan si Ethan ng mag-isa," diretsyong sabi ni Nathaniel, habang nakatingin kay Manang Clara. "Sir, kaya ko pa naman po," sagot nito, halatang nag-aalangan. "Kailangan natin ng yaya para sa kanya, Manang," madiin na sagot ni Nathaniel. "Gusto ko, maghanap ka agad ng mapagkakatiwalaang tao. Siguraduhin mong hindi lang basta kwalipikado. Dapat, magugustuhan din ni Ethan." Napatango si Manang Clara. "Opo, sir. Gagawin ko po ang lahat para makahanap ng tamang tao." Pagkatapos ng usapan nila ni Manang Clara, tumingin si Nathaniel kay Ethan. Hindi niya pa alam kung paano maging isang mabuting guardian, ngunit isa lang ang sigurado niya, hindi niya hahayaang lumaki ang bata nang walang maayos na pag-aalaga. Matapos ang agahan, kinuha ni Nathaniel ang kanyang coat at naghanda na para sa trabaho. Ngunit habang papalayo siya, hindi niya maiwasang mag-isip. Sa kabila ng kanyang abalang araw, tila may bahagi ng kanyang isip na naiwan sa dining area, kung saan ang isang batang may masiglang ngiti ang nagbigay ng kakaibang init sa kanyang umaga. "Alis na ako," malamig niyang sabi habang inaayos ang manggas ng kanyang coat. Napatigil si Ethan sa pagkain at tumingala sa kanya. "Tito Nathaniel, papasok na po ba kayo sa work?" Tumango lang siya bilang sagot. Ngumiti ang bata at sumandal sa mesa. "Mag-iingat po kayo sa pagmamaneho." Napataas ang kilay ni Nathaniel, tila hindi inaasahan ang sinabi ng bata. "At huwag po kayong masyadong magpapagod. Sabi po ni Mommy, masama daw po ang laging stress." Hindi alam ni Nathaniel kung anong sasabihin. Wala siyang nakasanayang ganitong klase ng concern mula sa iba, kahit pa sa dating pamilya niya. Mula noong bata pa siya, natuto na siyang maging independent at walang inaasahan sa iba kundi ang sarili niya. Kaya ngayong may isang batang nag-aalala para sa kanya, hindi niya alam kung paanong tutugon. Sa huli, tumango lang siya ng bahagya at walang imik na lumakad papalabas ng bahay. Pagka-uwi ni Nathaniel mula sa trabaho, diretsyong pinarada niya ang kanyang sasakyan sa garahe. Pagpasok pa lang niya sa gate, agad niyang narinig ang malalakas na tawa ng isang bata at ng isang babae. Napakunot ang noo niya. Paglingon niya sa malawak na garden, nakita niya si Ethan na masayang tumatakbo, hinahabol ng isang babae na halatang nag-e-enjoy sa laro. Mukhang mas bata lang ito sa kanya ng ilang taon, may mahaba at kulot na buhok, at isang malambing na ngiti na tila natural na sa kanya. Napaismed si Nathaniel. "This is the new nanny," bulong niya sa sarili. Napansin ni Ethan kaya agad itong tumakbo palapit sa kanya, bit-bit ang kanyang teddy bear. "Tito Nathaniel, andito ka na. Si Ate Amelia po ang yaya ko." Kasunod namang lumapit ang dalaga na bahagyang hingal pa mula sa pagtakbo. "Good evening po, sir," masigla nitong bati. Hindi sumagot si Nathaniel at tinitigan ito mula ulo hanggang paa. Hindi siya kumbinsido. Masyado itong masayahin at mukhang walang disiplina. Kaya hindi na siya nagsalita pa at dumiretso na lang sa loob ng bahay. Sunod-sunod ang kanyang hakbang patungo kay Manang Clara, na kasalukuyang inaayos ang mga gamit sa kusina. "Manang," malamig niyang sabi, dahilan para mapalingon ang matanda. "Bakit dalaga ang kinuha mong yaya ni Ethan?" "Sir, siya lang po kasi ang nagustuhan ni Ethan sa 5 nag-apply. Lahat po ay tinatanggihan niya. Sabi niya, gusto niya ng masaya at mabait na yaya." Napapikit sandali si Nathaniel at napahinga ng malalim. "Of course, the kid.
Sa isip niya. Pero hindi niya gusto ang ideyang ito. Ang nakikita niya sa babae ay isang dalagang mukhang walang alam sa pag-aalaga ng bata. Pero hindi niya rin kayang makita si Ethan na malungkot muli. Kaya huminga na lamang siya ng malalim. We'll see if she can do her job properly, aniya. Napatango si Manang Clara. Sigurado ako na hindi kayo bibiguin ni Amelia, sir. Hindi na sumagot si Nathaniel, pero sa loob-loob niya, hindi pa siya sigurado kung ang pagiging masayahin ng dalaga ay isang asset o isang problema. Pagkalipas ng ilang araw, unti-unting napansin ni Nathaniel kung paanong inaalagaan ni Amelia si Ethan. Hindi niya ito diretsahang inoobserbahan, pero hindi rin niya mapigilan ang sariling mapansin ang bawat kilos nito. Minsan, habang abala siya sa pagbabasa ng mga business reports sa kanyang home office, naririnig niya ang malalakas na tawa ni Ethan mula sa kabilang kwarto. Matapos ang ilang segundo, sumilip siya mula sa pintuan ng kanyang opisina at nakita niya si Amelia at Ethan sa sala, naglalaro ng mga stuffed toys sa carpet. Ano pong gusto niyo, Sir Ethan? Gusto niyo bang maging hari o isang matapang na mandirigma? Tanong ni Amelia habang hawak ang isang maliit na korona at isang wooden sword. Nag-isip si Ethan at ngumiti. Gusto ko po maging hari. Isang makapangyarihang hari. Agad sinukli ni Amelia ang kamay sa buhok ng bata at inilagay ang korona ng laruan sa ulo nito. Narito na po ang hari ng kaharian ni Ethan. Handa na ba kayong pangunahan ng inyong mga sundalo? Natawa si Ethan at tumango. Opo, at ikaw ang magiging prinsesa ko. Napangiti si Amelia. Wow, ang gwapo naman ng hari ko. Pero teka, ano pong batas ang gusto niyong ipatupad, kamahalin? Lahat po ng tao sa kaharian ay dapat laging masaya, sagot ni Ethan. Napailing si Nathaniel habang pinapanood ang eksena. Pero ang mas hindi niya maintindihan ay kung bakit hindi niya magawang alisin ang tingin sa dalawa. Minsan naman, isang gabi, dumaan siya sa silid ni Ethan at napansin niyang nakabukas ng bahagya ang pinto. Sa halip na dumiretso sa kwarto niya, huminto siya sa may labas at nakinig sa usapan ng dalawa. Ate Amelia, natatakot po ako, rinig niyang mahinang sabi ni Ethan. Bakit naman, tanong ni Amelia. Kapag wala na si Mommy, wala na akong pamilya. Tumahimik saglit si Amelia bago ito muling nagsalita. Ethan, hindi totoo yan. Alam mo kung bakit. Bakit po? Dahil may Tito Nathaniel ka. Hindi ka niya pababayaan. Natigilan si Nathaniel sa labas ng pintuan habang nakikinig. Pero parang di niya po ako gusto, sagot ni Ethan. Napansin ni Nathaniel ang bahagyang paghagod ni Amelia sa buhok ng bata. Minsan, may mga taong hindi sanay sa pagmamahal. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi ka nila mahal. Minsan, hindi lang nila alam kung paano ipakita. So, mahal po ako ni Tito. Siyempre naman. Palagay mo ba, bakit ka pa niya pinayagang manatili dito? Tiwala lang, Ethan. Baka isang araw, magulat ka na lang. Hindi na narinig ni Nathaniel ang sagot ni Ethan dahil mabilis na siyang umalis sa may pinto. Parang ayaw niyang i-proseso ang narinig niya, pero kahit na anong gawin niya, may kung anong mainit na pakiramdam ang unti-unting sumisiksik sa loob niya, isang pakiramdam na matagal na niyang tinatanggihan. Kinabukasan ng gabi, matapos kwentuhan ni Amelia si Ethan, unti-unting pumikit ang bata at bumagsak ang maliit nitong katawan sa unan. Napangiti si Amelia habang pinagmamasdan ang inosenteng mukha ng bata. Good night, baby boy, aniya sabay halik sa noo ni Ethan. Ngunit nang tumayo siya para isara ang ilaw, napansin niya ang bahagyang anino sa labas ng pinto. Hindi siya agad gumalaw, pero alam niya na may nakamasid. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit sa pinto at biglang binuksan ito. Sir Nathaniel, ano pong ginagawa niyo dito? Kanina pa po ba kayo nakikinig? Tanong ni Amelia. Tumaas ang kilay ni Nathaniel at bahagyang nag-ayos ng kanyang coat na parang walang nangyari. I was just passing by, sagot nito ng walang emosyon. Napangiti naman si Amelia. Talaga, passing by. Kasi parang ang tagal niyo pong dumaan. Hindi sumagot si Nathaniel kaya lalong lumapad ang ngiti ni Amelia. So, nagustuhan niyo po ba ang bedtime story ko kay Ethan? Napailing si Nathaniel at nagbuntong hininga. You talk too much. Aniya saka tumalikod para lumakad paalis. Pero bago pa siya tuluyang makaalis, humabol si Amelia ng isa pang tanong. Sir Nathaniel, tawag niya. Huminto ito sa paglalakad pero hindi lumingon. Si Ethan po. He just wants to be loved, sabi ni Amelia.
Saglit na hindi gumalaw si Nathaniel pero hindi siya sumagot. Ilang segundo pa, nagpatuloy na ito sa paglalakad papunta sa kanyang silid. Naiwan si Amelia na nakatingin lang sa kanya, pilit binabasa ang ekspresyon ng lalaki na parang isang matigas na pader. Pero kahit hindi ito nagsalita, sigurado siya na may narinig ito, at alam niyang kahit papaano, may bahagyang pagbabago na nangyayari rito. Ginabasa ni Nathaniel mula sa kanyang trabaho at saktong napadaan siya sa silid ni Ethane. Narinig niya ang mahihinang boses mula doon. Kahit gusto niyang magpahinga, hindi niya mapigil ang mapakinggan ang pinag-uusapan ng dalawa. Ate Amelia, galit po ba si Tito Nathaniel sa akin? Rinig niyang tanong ni Ethane sa kanyang yaya, dahilan para mapatigil si Nathaniel. Ha, bakit mo naman naisip yan? Di ba sinabi ko sa'yo na mahal ka ng Tito Nathaniel mo? Pamilya ka niya, sagot ni Amelia. Kasi po, hindi po siya katulad ni Mommy. Si Mommy po, niyayakap ako, kinakausap ako. Si Tito Nathaniel po, parang laging galit, sagot ni Ethane. Napakuyom ang kamao ni Nathaniel habang nakikinig. Hindi niya alam kung bakit may bahagyang kirot sa puso niya sa sinabi ng bata. Pero ang sumunod na sagot ni Amelia ang talagang nagpahinto sa kanya. Well, aminin natin, medyo scary nga talaga si Tito Nathaniel mo minsan, sagot ni Amelia. Saglit itong nag-isip bago bumaba ang boses. Parang monster. Nanlaki ang mata ni Nathaniel. Monster. Tahimik, matapang, malupit. Kung magsalita, parang laging galit. Pero alam mo ba ang natutunan ko sa mga kwento tungkol sa mga monsters? Ano po, na hindi lahat ng monsters ay masama. Alam mo, Ethane, minsan ang isang halimaw ay nagiging halimaw kasi may sugat siya na hindi pa gumagaling. O baka naman natatakot na siyang magmahal kaya pinipilit niyang itago ang totoong nararamdaman niya. Ganoon po ba si Tito Nathaniel? Hindi ko pa alam. Pero isang bagay ang sigurado ko. Ano po yun? Kahit parang monster si Tito Nathaniel mo minsan, alam kong mabait siya, sagot ni Amelia. Nanatili lang na nakikinig si Nathaniel sa labas. Ilang saglit pa, narinig niyang nagpaalam na si Amelia kay Ethane at inaayos na ang kumot nito. Paglabas ni Amelia sa silid ni Ethane, nagulat siya nang makita si Nathaniel na nakatayo sa hallway, nakasandal sa dingding, nakapamulsa, at tahimik siyang pinagmamasdan. Oh, halos mapa-atras siya. Sir Nathaniel, nakakabigla naman po kayo. Kagagaling niyo lang po ba sa trabaho? Hindi sumagot ang binata. Isang malamig na titig lang ang binigay nito sa kanya kaya napalunok si Amelia. Wait, bakit parang ang sama ng tingin niya sa akin? Bulong ng dalaga sa isip. Sir, mukhang... mahilig ka ang magkwento, malamig na sabi ni Nathaniel. Napakurap si Amelia. Part ba ng trabaho ko ang gawing bedtime story ang boss mo? Tanong ni Nathaniel. Doon niya napagtantong narinig pala nito ang lahat ng sinabi niya. Nako, sir. Pakinggan niyo naman po ng buo. Sinabi ko rin namang mabait kayong monster, di ba? I see. So, I'm a monster now. Not exactly, sagot ni Amelia. Nagpatuloy sa pagtitig si Nathaniel, halatang hindi natuwa sa narinig. Pero sa kabila ng malamig nitong aura, hindi mapigilan ni Amelia ang maaliw sa inasal nito. Offended po ba kayo, sir? Alam niyo, sir, kung ayaw niyong matawag na monster, may solusyon dyan, sabi ni Amelia, nakangiti. Tumaas ang kilay ni Nathaniel. And what would that be? Simpleng-simple lang. Maging mabait po kayo, sagot ni Amelia. Nagtagpo ang mga mata nila. Ilang segundong katahimikan ang lumipas bago nagbuntong hininga si Nathaniel at umiwas ng tingin. You talk too much, malamig nitong sabi bago tumalikod at naglakad papunta sa kanyang silid. Napangiti si Amelia. Kinabukasan, nagdesisyon si Nathaniel na sa bahay na lang muna magtrabaho, lalo na at nakansel ang flight nila papuntang ibang bansa. Habang seryoso siyang nakatutok sa laptop niya sa kanyang home office, mayat-maya ay naririnig niya ang ingay sa labas. Napailing si Nathaniel at sinubukan niyang huwag pansinin. Iniisip niya na kung hindi niya ito papansinin, baka kusa rin itong mawala o mapagod si Amelia at tumahimik na lang. Pero ilang minuto pa, lalo lang lumakas ang tawanan ng dalawa. Nagpikit siya ng mata at huminga ng malalim. Pero nang marinig niya ang tunog ng isang basag na bagay, napabalikwas siya ng tayo. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng opisina niya at lumabas sa hallway. Doon,
Bumungad sa kanya si Amelia at Ethan, parehong mukhang guilty habang nakatingin sa sahig kung saan may basag na vase. Anong nangyari dito? Malamig niyang tanong. Napakagat-labi si Amelia. Aksidente, sir, sagot niya. Matalim siyang tumingin sa dalaga. Accident, opo. Medyo naghabulan po kasi kami ni Ethan, tapos nataman niya yung table at... So you mean to tell me na habang nagtatrabaho ako dito, kayong dalawa ay naglalaro ng habulan sa loob ng bahay ko? Opo, tito, sagot ni Ethan. Hindi umimik si Nathaniel. Tumitig lang siya sa dalaga na parang sinasabi niyang hindi siya impressed sa mga nangyayari. Matapos ang ilang segundong tensyon, nagbuntong hininga si Amelia. Sorry po, sir. Lilinisin ko na lang po at ibawas niyo na lang po ito sa sahod ko. Good. And please keep the noise down. This is not a playground, malamig na sagot ni Nathaniel. Napairap si Amelia ng palihim. Yes, boss. Nagtaas siya ng kilay. What did you say? Ngumiti agad ang dalaga ng peke. Wala po, sir. Lilinisin ko na po kaagad. Tara, Ethan, kuha tayo ng Wallace. Habang umaalis ang dalawa, hindi maiwasan ni Nathaniel ang mapatingin kay Amelia. Wala siyang balak makisali sa mga kalokohan nito, pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, bakit parang hindi na siya kasing irita tulad ng inaasahan niya. Makaraan ng ilang araw, napapansin ni Nathaniel na may kakaibang presensya sa bahay niya, o mas tamang sabihin na may isang taong patuloy na sumisira sa tahimik at organisadong buhay niya. At iyon ay walang iba kundi si Amelia. Mula umaga hanggang gabi, hindi yata pwedeng hindi maingay ang buong mansyon. Kaya minsan ay napapailing na lang siya. Maagang nagising si Nathaniel isang araw, pero sa pagkakataong ito, hindi na dahil sa trabaho. Habang pababa siya ng hagdan, napansin niyang tahimik pa ang bahay. Mukhang mahimbing pa ang tulog ni Ethan, at abala rin si Manang Clara sa paghahanda ng agahan. Ikaw pa lang ang gising, Manang, tanong niya. Ay, hindi po, sir. Gising na si Amelia. Nasa garden, nagdidilig. Wala daw po kasi siyang magawa, lalo na at tulog pa yung alaga niya. Hindi na sumagot si Nathaniel. Hindi niya rin alam kung anong nagtulak sa kanya, pero dali-dali siyang nagtungo sa garden. At nakita nga niya doon si Amelia. Nakadamit lang ito ng simpleng puting blouse at shorts, nakatali ang buhok sa mataas na ponytail habang abala sa pagdidilig ng mga halaman. May hawak itong hose, at kahit simple lang ang ginagawa nito, hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang energy na dala ng presensya nito. Amelia, tawag niya. Napatalo ng dalaga sa gulat at aksidenteng naitapat ang hose sa kanya. Malamig na tubig ang tumama sa kanya, dahilan para tuluyang mabasa ang kanyang polo at slacks. Ay, Sir Nathaniel. Napamulagat si Amelia at mabilis na tinanggal ang hose sa direksyon niya. Nanginginig ito sa nerbiyos habang lumalapit. Oh my gosh. I'm so sorry. Hindi ko po sinasadya. Mabilis ang naging desisyon ni Nathaniel. Kinuha niya ang isa pang hose na nasa gilid at walang sabi-sabing itinutok iyon kay Amelia. Hay, napaatras ang dalaga at napapikit sa lakas ng tubig na tumatama sa kanya. Nang imulat niya ang mata, nanlaki ito sa hindi inaasahang eksena. Si Nathaniel, nakangiti. Hindi, mali, nakatawa pala. Dahilan para hindi makapaniwala si Amelia. Pero wala siyang planong palampasin iyon. Kaya ginantihan niya si Nathaniel. At sa isang iglap, ang tahimik na umagang iyon ay napuno ng malalakas na tawanan at sabuyan ng tubig. Mabilis siyang hinabol ni Nathaniel, pero bigla itong lumiko, dahilan para muntik siyang madulas. Hindi rin niya napansin na biglang lumapit si Nathaniel. At bago pa man siya makatakbo palayo, hinawakan na siya nito sa bewang at hinayla palapit sa kanya. Sa isang iglap, naglapat ang katawan nila. Pareho silang natigilan. Damang-dama ni Amelia ang init ng katawan ni Nathaniel kahit basa ito. Masyado silang malapit, sobrang lapit na halos marinig nila ang mabilis na tibok ng puso nila. Nagkatinginan sila, at para bang sa ilang segundong iyon, tumigil ang mundo. Nawala ang ingay. Ang tanging naririnig niya lang ay ang malalim na paghinga ni Nathaniel at ang pagtama ng tubig sa lupa. Dahan-dahan ding lumalim ang titig ng lalaki. Hindi na ito yung cold and intimidating na Nathaniel na nakasanayan niya. May kung anong init sa mga mata nito na hindi niya kayang ipaliwanag. Hanggang sa si Amelia na ang unang bumawi. Napalunok siya at mabilis na umurong palayo, sabay bitiw ng pilit na tawa.
Ang aga-aga, para tayong nagsiswimming, Sir Nathaniel, naiiling niyang wika. Saglit na tumigil si Nathaniel, pero ilang saglit lang ay nakita niya itong ngumisi, isang genuine na ngiti. Hanggang sa isang malakas na sigaw ang pumukaw sa atensyon nila. Tito Nathaniel, Yaya Amelia, napalingon silang dalawa at doon nila nakita si Ethan sa may pinto, gulat na gulat sa basang-basang itsura nila. Ano pong nangyari sa inyo? Bakit parang naligo kayo sa ulan? Tanong ng bata. Nagkatinginan sina Nathaniel at Amelia na parehong hindi alam ang isasagot. Napakagatlabi si Amelia, sabay kurot ng mahina sa braso ni Nathaniel. Oh, yan, kita mo na ang lagay niyan. Magpapaliwanag ka sa bata, bulong niya. Pero sa halip na mainis, mas lalo pang lumawak ang ngiti ni Nathaniel. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Amelia na ang dating monster na Nathaniel ay maaari rin palang maging Prince Charming. Kinabukasan, bumangon si Nathaniel na tila may kulang. Tahimik ang paligid, hindi na siya sanay na walang makulit na tinig na nag-aabot ng kape sa kanya, walang masiglang boses na sumasagot kay Ethan habang kumakain ng almusal, at wala rin ang paborito niyang ingay sa loob ng bahay. Napakunot-no siya. Pagkababa niya, nadatnan niya si Manang Clara at si Ethan sa may hapagkainan. Pero si Amelia, wala, tanong niya ng diretso habang naupo sa mesa. Napatingin si Manang Clara sa kanya. Ay, Sir Nathaniel, mukhang nagkasakit po si Amelia. Nilanat siya kaninang madaling araw, baka po dahil sa nababad sa tubig kahapon. Saglit siyang natigilan. May gamot na po siyang ininom, sir. Pinagpahinga ko muna siya sa kwarto. Napatingin naman agad si Nathaniel sa kanyang pamangkin. Hindi tulad ng dati, parang tahimik ngayon si Ethan. Nakakunot ang noo nito habang walang ganang sinusundot ang kanyang pancake gamit ang tinidor. Ethan, tawag ni Nathaniel. Napatingala ang bata. Tito Nathaniel, hindi po ba gagaling agad si Yaya Amelia? Tila may kumurot sa puso ni Nathaniel sa nakita niyang lungkot sa mata ng bata. Kaya mabilis siyang tumayo. I'll check on her. Hindi niya alam kung bakit biglang iyon ang lumabas sa bibig niya, pero hindi na siya nagdalawang isip pa. Tinahak niya ang hallway papunta sa guest room kung saan natutulog si Amelia. Tahimik siyang pumasok, at doon niya nakita ang dalaga. Nakahiga si Amelia sa kama, balot ng makapal na kumot. Mapatla ito, at kahit nakapikit, kita niya ang bahagyang kunot sa noo nito, marahil dahil sa hindi komportableng pakiramdam. Lumapit siya at naupo sa gilid ng kama. Amelia, mahina niyang tawag. Dahan-daang damilat ang dalaga, medyo namumungay pa ang mga mata nito marahil dahil sa lagnat. Sir Nathaniel, oh, mahina nitong sabi. At least may lakas ka pang makilala ako, pabirong sabi niya, pero halata sa boses niya ang pag-aalala. Napangiti ng bahagya si Amelia. Nakorrupt ka na ba, sir? Parang hindi ako sanay na marinig ang ganitong tono mula sa'yo. Bakit ka nandito? Dinadalhan mo na ba ako ng termination letter? Pabiro niyang sagot, kahit mahina ang boses. Napailing si Nathaniel, saka bahagyang napangiti. You wish. Nagtaas siya ng kamay at hinipo ang noo ni Amelia. Napansin niyang bahagyang uminit ang pisngi ng dalaga sa ginawa niya. Mainit ka pa rin. Ganun po talaga pag may lagnat, sagot ni Amelia. Manang Clara said you already took medicine. Kaya okay lang po ako. Well, I don't think so, seryosong sagot ni Nathaniel. Kahit hindi siya sanay sa may sensinang pag-aalaga, hindi niya maatim na iwan ang dalaga sa ganitong sitwasyon. Tumayo siya at inayos ang kumot nito. I'll stay here. I already cancelled my meetings today. Ha, you cancelled work. Any problem with that? Tanong ni Amelia, napakagatlabi. Hindi niya alam kung paano ito nangyari, pero parang biglang lumakas ang tibok ng puso niya. Si Nathaniel De Vera, ang notorious workaholic na boss, nag-absent sa trabaho para bantayan siya. Pero bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto at dumungaw si Ethan. Yaya Amelia, mabilis na lumapit ang bata at umakyat sa kama para yakapin ang yaya niya. You need to get better. Bawal magkasakit, ani Ethan habang malungkot na nakatingin sa kanya. Napangiti si Amelia at hinaplos ang buhok ng bata. Sorry, Ethan. Babawi ako sa'yo kapag gumaling na ako, okay? Okay, Tito Nathaniel, sagot ng bata, sabay napakurap at tumingin sa pagitan ng tito niya at ni Amelia. Bakit po kayo nandito? Inosenteng tanong niya. Nagkatinginan sila Nathaniel at Amelia.
I'm just making sure she's okay. And I guess she's fine, sagot ni Nathaniel. Matapos tiyakin ni Nathaniel na maayos si Amelia, bumalik siya sa kusina para magtimpla ng gatas at kumuha ng gamot. Sir Nathaniel, baka gusto niyo po na ako na lang ang maghatid ng pagkain para kay Amelia, alok ni Manang Clara. No need, malamig niyang sagot habang kinukuha ang tray. Nakita niyang parang may nais sabihin ang matanda, pero hindi niya na iyon pinansin. Sa halip, tuloy-tuloy siyang bumalik sa kwarto ni Amelia. Pagpasok niya, nadatnan niyang nakapikit na ang dalaga, pero hindi pa rin mapakali. Parang naiinitan ito, panay ang galaw at bahagyang nakakunot ang noo. Lumapit siya at naupo sa gilid ng kama. Amelia, tawag niya. Dahan-daang damilat ang dalaga. You're still warm, aniya. Itinabi niya ang tray at inabot ang baso ng gatas. Drink this, then take your medicine. I can do it, sir, pilit niyang sabi, pero halata namang nanghihina pa rin siya. Nagtaas ng kilay si Nathaniel. Really? Tanong nito. Bago pa siya muling makatanggi, agad na siyang ainalalayan ni Nathaniel. Itinukod nito ang isang kamay sa likod niya upang may angat siya ng bahagya. Halos magdikit na ang mukha nila. Napalunok si Amelia, pero mukhang wala itong epekto kay Nathaniel, kalmado lang ito habang inaabot sa kanya ang baso. Drink. Dahil wala siyang choice, ininom niya na ito. Habang ginagawa niya iyon, napansin niyang nakamasid lang si Nathaniel, na para bang inaaral ang bawat galaw niya. Nang maubos niya ang gatas, agad siyang bumalik sa pagkakahiga at sinubukang iwasan ang tingin nito. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto at may isang maliit na taong pumasok. Tito Nathaniel, okay na po ba si Yaya Amelia? Tanong ni Ethan habang lumapit sa kanila. She just took her medicine. She needs to rest. Ikaw naman, tiisin mo muna yung huwag lumapit sa yaya mo dahil baka mahawa ka. Okay na yun. Okay po, tito. Sorry po, yaya. I hope you feel better soon, sagot ng bata. Napangiti si Amelia. Thank you, Ethan. Halika muna nga dito. Payakap si yaya kahit saglit. Napatingin si Nathaniel sa kanila. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kung anong kumurot sa loob niya habang pinapanood ang dalawa. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, parang gusto niyang siya rin ang yakapin ni Amelia. Wait, what? Sa isip niya. Mabilis naman niyang itinaboy ang kakatuwang ideya sa isip niya at nagsalita. Ako na ang bahala kay Ethan today. You just focus on resting. Muling napatingin sa kanya si Amelia. Ha, alagaan mo si Ethan? Tanong nito. Nagtaas siya ng kilay. Yes, any problem. At dahil wala siyang masabi, napangiti lang siya at bumalik sa pagyakap kay Ethan. Matapos tiyakin ni Nathaniel na mahimbing na ang tulog ni Amelia, lumabas na siya ng silid. Akala niya makakaupo na siya sandali para makapagpahinga, pero hindi, dahil may isang maliit na batang nakasunod sa kanya na mukhang may balak. Tito Nathaniel, anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Ethan habang masayang tumatakbo sa tabi niya. Napabuntong hininga si Nathaniel. What do you mean we? You can play on your own. E di ako sanay na hindi si Yaya Amelia ang kasama ko, reklamo ng bata. Nagpatuloy siya sa paglalakad, pero biglang hamarang sa harapan niya si Ethan. Let's play, Tito Nathaniel. No, please, no. I'll tell Yaya Amelia na hindi mo ako pinaglaro, banta ng bata. Napakurap si Nathaniel. Manipulative little, mabilis na nagtaas ng dalawang kamay si Ethan at nagpuppy eyes pa. Please, oh God, what did I do to deserve this? Lihim na wika niya. Fine, yehey. Sa loob ng isang oras, pinagbigyan ni Nathaniel ang lahat ng hiling ni Ethan, mula sa paglalaro ng kotse-kotse hanggang sa pagtatayo ng mini fort gamit ang mga unan sa sala. At ngayon, naupo siya sa sofa, pagod na pagod. You are exhausting, reklamo niya habang pinapanood si Ethan na abala sa pagbuo ng Lego. Pero, Tito Nathaniel, what now? Gusto mo po ba si Yaya Amelia? Halos manlaki ang mga mata ni Nathaniel sa tanong ng pamangkin. What? Napatingin siya sa paligid, as if may ibang nakarinig sa sinabi ng bata. Where do you even get these kinds of questions? Medyo masungit niyang tanong. Naririnig ko po sa mga palabas sa TV, sagot ni Ethan. Napahawak si Nathaniel sa sentido niya. You need to stop watching TV. Pero, Tito Nathaniel, bakit ka naman po ganyan sa ibang tao?
Kay Yaya Amelia lang po kayo mabait, hirit ng bata. Excuse me, tanong ni Nathaniel, nagtaas ng kilay. Ay, hindi naman po kayo mabait talaga. Pero di naman kayo super sanggit, paliwanag ni Ethan. Natahimik si Nathaniel. Gusto niyang itanggi iyon, gustong-gusto niya, pero alam niya na may punto ang bata. Ever since dumating si Amelia, tila may nagbago sa routine niya. Napapansin niyang mas madalas niyang pagmasdan ang dalaga, mas napapansin niya ang boses nito, ang tawa nito, at ang paraan ng pag-aalaga niya kay Ethan. I don't like her, diretso ang sagot niya. Umismed ang bata, pero Tito Nathaniel, lagi kayong nakatingin sa kanya. What? I don't, mabilis na tanggi ni Nathaniel. Opo, Tito, sagot ni Ethan, halos hindi siya makapagsalita. Oh no, bulong niya sa sarili. Oh yes, sagot ni Ethan, na parang binabasa ang isip niya. Game over. Playtime is done, sigaw ni Ethan, napakunot ang noo ni Nathaniel. Wait, why are you happy? Tanong niya. Kasi po, Tito Nathaniel, di niyo po dini-deny, sagot ng bata. At sa unang pagkakataon, hindi agad siya nakahanap ng sagot. Matapos ang ilang araw na pagpapahinga, tuluyan nang gumaling si Amelia. Bumalik na siya sa normal na routine niya, pag-aalaga kay Ethan, paglilinis ng bahay, at syempre, pang-aasar kay Nathaniel. Pero may isang problema, bigla na lang naging mailap si Nathaniel sa kanya. Kung dati, kahit hindi sinasadya, madalas silang magkasalubong sa bahay, ngayon, parang may invisible force field sa paligid ng lalaki na nagsasabing, bawal lumapit si Amelia. At syempre, hindi niya palalampasin iyon. Isang umaga, habang abala sa pag-aalmusal si Ethan, pumasok si Nathaniel sa dining area. Gaya ng dati, gwapo at kagalang-galang itong nakasuot ng business suit. Napansin agad ni Amelia na pagkatapos nitong kumuha ng kape, mabilis itong lumayo at umupo sa dulong bahagi ng mesa, saktong malayo sa kanya. Napangisi siya at dahan-daang lumapit sa upuan sa tabi nito at umupo. Good morning po, Sir Nathaniel, masiglang bati ni Amelia habang pilit na sinusundan ang tingin ng lalaki. Pero hindi man lang siya pinansin nito. Grabe, Deadma level 110 sa isip niya. Mabilis niyang siniko ang braso ng lalaki. Sir, may sakit po ba kayo? Bakit parang hindi niyo ako matignan? I'm fine, malamig na sagot nito. Talaga, o baka naman ako ang sakit niyo, hirit ni Amelia. Napasinghot ang binata at napainom ng kape para hindi mapilantak ang dila niya. Sir, alam niyo po ba na sabi ni Ethan, parang kayo daw po ang may sakit at hindi ako. Kasi raw po para kayong may fever kapag nakikita ako. Bigla kayong umiiwas at nanginginig. Nanlaki ang mata ni Nathaniel. At sa wakas, lumingon ito sa kanya. Ano? Where is he getting this? Dito, sigaw bigla ni Ethan mula sa kabilang dulo ng mesa. Alam mo po, si Yaya Amelia gusto ka laging kausap pero di mo siya pinapansin. Halos masamid si Nathaniel sa kape niya habang si Amelia naman ay pinipigilan ang matawa. Ethan, mariing sabi ni Nathaniel, pero hindi maitatanggi na namula ng bahagya ang mukha niya. Nakatawa naman ang bata habang masiglang ngumunguya ng pancake. Totoo naman po, Tito. Tumingin si Amelia kay Nathaniel kasabay ang ngiti niya na puno ng pang-aasar. Kahit si Ethan alam na iniiwasan mo ako. I don't have time for this, sagot ni Nathaniel. Tumayo ito at kinuha ang coat niya. I have a meeting, sabay talikod at tuluyan ng umalis. Napatingin si Amelia sa pinto saka napangiti. Yaya Amelia, HM. Hindi mo po ba gusto si Tito Nathaniel? Tanong ni Ethan. Saglit siyang natigilan. Napangiti siya sa pinto kung saan kakalabas lang ng lalaking ilang araw nang iniiwasan siya. Hindi ko pa alam. Pero ang totoo, unti-unti na niyang nararamdaman ang sagot. 11:00 na ng gabi nang makarating si Nathaniel sa mansyon. Sinadya niya talaga iyon. Nag-overtime siya sa trabaho kahit wala namang kailangang tapusin. Kumain na rin siya sa labas para hindi na niya makasabay si Amelia. Nakaawang pa ang kanyang bibig sa buntong hininga nang pumasok siya sa malawak nilang gate. Inayos niya ang sarili at mabilis na tinahak ang daan papunta sa pinto. Plano niyang dederecho siya sa kwarto niya, pero hindi pa siya nakakahakbang ng 3 ay biglang may nagsalita. Huli ka, napakurap siya. At sa harap niya naroon si Amelia na may mapanuksong ngiti. Anong ginagawa mo dyan? Malamig niyang tanong, pilit na hindi pinapahalata na tila nanginginig ang tuhod niya.
Ngumiti lang si Amelia at sumandal sa hamba ng pinto. Ako ang dapat magtanong niyan. Bakit parang iwas na iwas ka sa akin? Move. I'm tired, sagot niya. Pero bago pa siya makalagpas, biglang hamarang si Amelia at hinawakan siya na parang pinipigilan. Nanigas si Nathaniel. Wala siyang nagawa kundi mapatingin sa kanya. Amelia, huwag kang maglaro, babala ni Nathaniel. At hindi ako naglalaro. I'm a straightforward person, Sir Nathaniel, kaya sasabihin ko na sa'yo ang gusto kong sabihin. Huminga ng malalim si Amelia, saka nagpatuloy, gusto kita. Parang tinamaan ng matinding whip flash si Nathaniel sa narinig. Nanlaki ang mata niya. What? I like you, ulit ni Amelia. Napalunok si Nathaniel. Gusto kita. Ikaw. Ah. Matapos mong iparamdam sa akin na espesyal ako, bigla ka nalang iiwas dyan. Sorry ka na lang, hindi ako manhid. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Nathaniel, pero imbes na kumalma, mas lalo lang siyang hindi nakagalaw. Bakit? You don't know what you're saying. Anong hindi? Oo naman, alam ko. Ikaw lang yata ang hindi, diretsong sagot ni Amelia. Huminga siya ng malalim, pilit na inaayos ang sarili. Pinilit niyang ibalik ang pagiging cold at tinignan ito ng diretso. Huwag kang magbiro ng ganyan, mahina pero matigas niyang sabi. Pero imbes na umurong, mas lumapit pa ang dalaga. Bakit? Natatakot ka? Halos muntik na niyang mabitawan ang hawak na coat kaya napagkek ang dalaga. Relax, Nathaniel. Sabi ko lang naman na gusto kita. Hindi ko naman sinabi na dapat gusto mo rin ako, di ba? At bago pa siya makasagot, biglang tumalikod ang dalaga. Good night, Sir Nathaniel. And just like that, iniwan na siya nito na tulala sa harap ng pintuan. Napasandal siya sa dingding at hinayaan ang sarili na huminga ng malalim. Kinabukasan ng gabi, habang patungo na si Nathaniel sa kanyang silid, ay napadaan siya sa kwarto ni Ethan. Papasok na sana siya para pag-alitan ito dahil dapat ay tulog na ito sa oras na iyon, pero bago pa niya magawa, may narinig siyang mahinang paghikbi. Natigilan siya. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, narinig niya ang boses ni Amelia. Ethan, why are you crying? Miss ko na si Mommy, mahinang sagot ng bata sa pagitan ng paghikbi. Gusto ko siyang makita. Ayaw ba ni Tito Nathaniel kay Mommy? Kasi hindi naman niya siya binibisita. Biglang bumigat ang puso ni Nathaniel. Alam niyang mahirap ang sitwasyon ni Ethan, pero hindi niya kayang dalawin si Sofia. SHH. Don't cry, Ethan. Promise, kakausapin ko si Tito Nathaniel mo. Magpapalam tayo sa kanya para madalaw si Mommy mo. Hindi nagustuhan ng binata ang narinig. Sa isip niya, walang karapatan si Amelia na manggialam dahil wala siyang alam sa sitwasyon. Pagkalipas ng isang oras, nang makatulog na si Ethan, tumambay si Amelia sa veranda para magpahangin. Pero hindi niya inaasahang susundan siya roon ni Nathaniel, at halatang galit ito. Sir Nathaniel, may kailangan ka ba? Tanong ng dalaga. Naningkit ang mga mata ni Nathaniel. I heard you, sabi niya habang humakbang palapit. Narinig ko ang usapan niyo ni Ethan. You had no right to make that promise. You will not take him to Sean. Napakunot ang noo ni Amelia. Ano? Pero bakit? Because I said so, madiin na sagot ni Nathaniel. Nathaniel, hindi ito tungkol sa'yo. Ethan misses his mom. Hindi mo ba naiintindihan kung gaano kahirap para sa isang bata ang ganitong sitwasyon? And you think you understand it better than me, nagpantig ang tenga ni Amelia. Yes, kasi at least ako, hindi ako makasarili. Makasarili? You don't know anything, Amelia. Then tell me, bakit ayaw mong dalawin ni Ethan ang mommy niya? Dahil ba galit ka sa kanya? Dahil ba sa pride mo? Oo, alam ko, dahil naikwento na sa akin lahat ni Manang Clara, sagot ni Amelia. Nagtagis ang bagang ni Nathaniel sa narinig. Huwag mo akong pangunahan, Amelia. Hindi mo naiintindihan. Ano bang hindi ko naiintindihan, ha? Na mas gusto mong biguin ang pamangkin mo kaysa harapin ang kapatid mong may sakit. Napakuyom ang kamao ni Nathaniel. Nauubusan na siya ng pasensya. Pero bago pa siya makapagsalita, lumapit na si Amelia. I thought you were a good man, Nathaniel. Pero siguro tama nga si Ethan. You are really a monster. Akala ni Amelia ay magtatapos na ang kanilang bangayan, pero bago pa siya makatalikod, hinawakan siya ni Nathaniel sa braso ng mahigpit at may panggigigil. At bago pa siya makapagsalita,
Bumaba ang labi ni Nathaniel sa kanya. Parang pinutol ng halik na iyon ang lahat ng galit at argumento sa pagitan nila. Walang kumilos, walang nagreklamo. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatiling magkalapit ang kanilang mga mukha. Pareho silang hingal, pareho silang nagulat. Pero hindi nagtagal, bumalik ang bigat sa ekspresyon ni Nathaniel. Pinadala ng kapatid ko si Ethan dito para masanay sa akin dahil alam niya na mawawala na siya sa mundo. And now you want us to visit her. Para ano? Para masaktan si Ethan. I'm not selfish, Amelia. Dahil kung selfish pa ako, hindi ko iisipin ang kapakanan ng pamangkin ko, huli niyang wika sa lumakad palayo. Hindi nakatulog ng maayos si Nathaniel. Ilang beses siyang nagpalipat-lipat ng pwesto sa kama, pero kahit anong gawin niya, hindi niya maalis sa isip ang sinabi ni Amelia, at lalo na ang halik na nangyari sa pagitan nila. Pero higit sa lahat, hindi niya maalis sa isip ang tinig ni Ethan habang umiiyak. Paulit-ulit iyong tumatakbo sa utak niya. Hanggang sa hindi niya na makayanan, nauwi na nga siya sa isang pagpapasya. Nang sumikat ang araw, maagang pinuntahan ni Nathaniel sa kwarto nito si Ethan. Tito Nathaniel, medyo inaantok pa ang sabi ni Ethan habang kinukusot ang mata. God, we're going somewhere. We're visiting your mom. Nanlaki ang mga mata ni Ethan sa narinig. Talaga, tumango si Nathaniel, at sa sobrang saya ni Ethan, tumalon ito mula sa kama at niyakap siya ng mahigpit. Thank you, Tito Nathaniel. Napahinga ng malalim ang binata habang tinatapik ang likod ng pamangkin. Iyon ang senaryong natagpuan ni Amelia nang makapasok ito sa kwarto ng kanyang alaga. Good, gising ka na, magbihis ka na, sasama ka sa amin. Ano, pupunta tayo kay mommy, yaya, mabilis na sagot ni Ethan. Napatulala si Amelia, pero sa huli napangiti pa rin siya at napatingin kay Nathaniel. Pagdating nila sa ospital, tumigil si Nathaniel sa harap ng pinto ng kwarto ni Sofia. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Kaninang umaga, sigurado siya na wala siyang ipapakitang emosyon sa pagbisitang ito, na ginagawa niya lang ito para kay Ethan. Pero ngayong nandito na siya, para bang may mabigat na nakadagan sa puso niya. Dito, let's go, antag ni Ethan sa kanya. Mabagal niyang pinaihit ang seradura at binuksan ang pinto. Pagpasok nila, halos mapako sa kinatatayuan si Nathaniel. Si Sofia, ang dating matapang at malakas niyang ate, ngayon ay halos butot balat na lamang. Payat na payat ito, putlang-putla, at ang dating buhay nitong mga mata ay halos nanghihina na. Nakasuot ito ng oxygen tubes, at kahit mahina na, pilit itong ngumiti nang makita sila. Ethan, my baby. Nasurpresa ako, bulong ni Sofia habang nanginginig na inabot ang kamay ng anak niya. Mabilis namang tumakbo si Ethan papunta sa kanya at mahigpit na niyakap ito. Mommy, I miss you so much. Kitang-kita sa mata ni Sofia ang lungkot at saya habang hinahaplos ang buhok ng anak. I miss you too, sweetheart. Habang pinapanood iyon ni Nathaniel, parang tinutusok ang puso niya ng matatalim na karayom. Hindi niya inakala na ganito kasakit ang makita niya ang isang taong malapit sa kanya na unti-unting nanghihina. Bunso. Halos hindi niya kayang tignan ito ng diretso. Pero nang makita niyang nakangiti ito sa kanya, hindi na niya napigilan ang sarili. Mabilis siyang lumapit at niyakap ito ng mahigpit, matagal, at parang ayaw na niyang bitawan. Ramdam niya ang panghihina ng katawan ni Sofia, pero ramdam rin niya ang init ng yakap nito. Ate, I'm so sorry, bulong niya habang nakapikit ng mariin. Narinig niyang humagulgol na rin si Sofia. Ako rin, bunso. I'm so sorry. Natigil sila sa ganoong posisyon hanggang sa marinig ang mahinang tinig ng kapatid niya. Promise me na hindi mo pababayaan si Ethan, bunso. Humigpit ang hawak niya sa ate niya. I promise. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, muli siyang naging isang kapatid. Matapos ang emosyonal na pag-uusap ni Nathaniel at Sofia, pinili muna niyang lumabas ng kwarto at bigyan ng oras ang mag-ina. Napabuntong hininga siya habang naupo sa bench sa hallway ng ospital. Pakiramdam niya para siyang nabunutan ng tinik. Ilang minuto pa lang siyang nakaupo nang biglang sumunod sa kanya si Amelia. Tahimik itong naupo sa tabi niya, pero hindi maitago ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi ito agad nagsalita, pero ramdam ni Nathaniel ang malambot na titig nito sa kanya. I'm proud of you, Nathaniel. Oh, napatingin siya rito na hindi sigurado kung anong ibig sabihin ng dalaga.
You finally opened your heart. Alam mo ba, dati ang tigas-tigas ng ulo at puso mo, parang bato, ani Amelia. Pero ngayon, tumingin ito sa kanya ng diretso. Now I know you're actually a good person. I know it all along. Nagpantang ang tenga ni Nathaniel sa sinabi nito. Parang may tumusok sa puso niya. Hindi siya sigurado kung anong pumasok sa isip niya, pero bigla siyang tumawa. So what you're saying is, you didn't make a mistake in liking me. Nagulat ang dalaga, halos manlaki ang mga mata niya sa tanong ni Nathaniel. Hoy, sinong may sabing gusto kita? Napakagatlabi siya at biglang tumingin sa ibang direksyon, pero kitang-kita sa mukha niya ang namumulang pisngi. Napangisi si Nathaniel. Come on, Amelia. Alam kong gusto mo ako. Don't deny it. You literally confessed the other night. Napangiwi si Amelia. Hindi niya inakala na gagamitin iyon ni Nathaniel laban sa kanya. Kapal mo. Dapat kasi lalaki ang nanliligaw. Then if that's the case, should I court you? Ano? Gulat niyang tanong. You said lalaki dapat ang manliligaw, right? Then I'll do it properly. Napalunok si Amelia. Hindi niya akalain na bibigyan siya ng seryosong sagot ni Nathaniel. Teka, seryoso ka ba? Yeah, because I like you too. Teka, pinagtitripan mo lang ba ako? Nope, I'm serious. As in, seryosong seryoso. Ngumiti si Nathaniel at lumapit ng bahagya, sapat lang para maramdaman ni Amelia ang init ng katawan niya. Seryosong seryoso, aniya sabay nguso sa kanya na parang nang-aasar. Napa-cross arms si Amelia. Ikaw baka niloloko mo lang ako. At kapag na-inlove na ako sa'yo ng todo, iiwan mo rin ako. Mas lalong natawa si Nathaniel. Ay, ang dami mo namang sinasabi. Ikaw nga yung unang umamin na gusto mo ako, Napapikit na lang si Amelia sa inis at hiya. Pero bago pa siya makaiwas, mabilis siyang hinailan ni Nathaniel sa isang mahigpit na yakap. You don't have to say anything. Let me do the chasing this time, bulong nito sa kanyang tenga. 2 buwan matapos ang masayang pag-aamin ng dalawa, dumaan naman sila sa pinakamalungkot na yugto ng kanilang buhay, ang pagpanaw ni Sofia. Tahimik lang si Nathaniel sa burol ng kanyang kapatid. Halos hindi siya umimik buong gabi. Alam niyang matagal na niyang natanggap na mangyayari ito, pero hindi pa rin niya maalis ang bigat sa kanyang puso. Lalo na nang makita niya si Ethan na nakaupo sa tabi ng atol ng kanyang ina at tahimik na nakatitig dito. Walang iniiyak ang bata, pero bakas sa mukha nito ang sakit. Lumapit si Nathaniel at marahang pinatong ang kamay sa maliit na ulo ng kanyang pamangkin. Ethan, hindi ka na umiiyak, tanong niya. Lumingon ito sa kanya at marahang umiling. Ayoko na po umiyak, tito. Kasi sabi po ni mommy magiging okay daw ako. Doon na bumagsak ang lahat ng pinipigilan ni Nathaniel. Niyakap niya ang bata ng buong higpit. Naroon din si Amelia, nakatingin sa kanila habang nagpupunas ng luha. Pagkatapos ng ilang minuto, tumingin si Ethan sa kanila ni Amelia at mahinang nagtanong, Tito, Yaya, hindi niyo po ba ako iiwan? Sabay naman nilang hinawakan ang magkabilang kamay ng bata at matibay na nangako na hinding-hindi nila iiwan si Ethan, ano man ang mangyari. Makalipas ang ilang buwan, mas naging malapit ang loob ni Nathaniel, Amelia, at Ethan sa isa't isa. Naging masaya ang kanilang pagsasama, na para bang isang pamilya. Anako na rin nila si Ethan na parang anak nila. At makalipas ang ilang buwan, nag-propose na agad si Nathaniel kay Amelia. Wala na siyang planong patagilin pa ang lahat dahil wala na siyang nakikitang ibang babaeng makakasama sa habang buhay kundi si Amelia lang. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, Mies ako. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, at hanggang sa susunod na kwento.